Well, unang-una, uulitin ko na bagamat sinasabi na dapat na-discuss na ang ebidensya ay hindi mabigat labang kay Tatay Digong, alam naman natin na yung warrant of arrest ay nakabase lamang sa good grounds. So ang tanong ko, bakit kinakailangan na patunayan na mabigat ang na hindi mabigat ang ebidensya laban sa akusado, alam naman nila, sila mismo nag-issue ng warrant of arrest na mababaw lamang ang ebidensya laban kay Tatay Digong. Ibig sabihin ko, bakit kinakailangan i-discuss na the evidence of guilt is not strong, ang basihan sa kanyang pagkakakulong ay mababaw, good grounds lamang. Hindi ba sapat na yun? Na pinaaresto mo yung tao hindi dahil mabigat ang kasalanan, kung hindi, mababaw nga ang basihan, good grounds lamang. So bakit kinakailangan mo pang ipakita, no? So yun ang unang-unang kong pula. Pangalawa, yung mga sinasabi nila na dahilan na hindi ipinakita, na hindi siya flight risk, hindi ipinakita daw na hindi na siya gagawa ng mga krimen, ang sabi nila, hindi daw masyado na-discuss doon sa mga sinumiteng pleadings ni Tatay Digong na hindi siya flight risk. Well, unang-una kasi, nagkaroon naman ata ng kasunduan sa panig ng depensa at ang prosekusyon na hindi nila ko-questionin na yung pagiging flight risk at yung capacity na gumawa pa ng krimen si Tatay Digong. Hindi ko alam talaga kung ano nangyari sa pag-uusap sa panig ng mga abogado ni Tatay Digong at ng prosecution, pero posible po yun. Bakit? Kasi meron ng mga president sa ICC na kapalit ng voluntary surrender, binibigyan automatically at hindi tinututulan ng depensa, ng prosecution ang panandili, ang kalayaan ng mga akusado. Nangyari na po yan sa ICC. Voluntary surrender kapalit ng interim release. Ibig sabihin, ang concern lang ng mga prosecutor ay ikaw ay naririyan para merong jurisdiction ang hukuman sa iyong pagkatao. At kapag ikaw ay voluntaryo, papayag talaga sila na pwede kang makabalik doon sa bayan mo. Nangyari na po yan. At yung akusado ay umuwi sa kanyang bayan at kinakailangan lang pumunta sa dahig pag merong pagbibista. Okay? So, natural, may mga usapang siguro naganap at naniwala naman ng mga abogado ni Tatay Digong siguro na talagang hindi na nila ko-questionin yan. Now, nung kinu-question ng mga prosecutor yung issue na baka tumakas nga si Tatay Digong at baka gumawa pa ng krimen, ang sabi ng mga abogado, bigyan nyo kami ng pagkakataon mag-file ng reply para masagot naman namin yan. Kasi nga talagang hindi na namin sinagot yan dahil ang sabi talaga nila, hindi na kinakailangan paglabanan yan at pag-usapan pa yan. Malay namin na magbabago sila ng isipan. So hindi na siya pinagbigyan ng hukuman, which I think is unfair din. Dapat kasi kung nagkaroon ng pagkakataon ang prosecutor na sabihin na siya ay flight risk at pwede pang gumawa ng ibang mga krimen, dapat pagbigyan naman ng pagkakataon si Tatay Digong na masabi kung bakit hindi siya flight risk at kung bakit hindi na siya pwedeng gumawa pa ng ibang krimen. Diba? Para maging patas lang. Pero again nga, sigurado ako na nagkaroon na ng usapan yan sa panig ng Defense at Prosecution, tumalikod sa usapan ang prosecution. Pangatlo, bakit ba nila sinasabi na flight risk? Kasi daw, ang sabi daw ni BP Sara, talagang ang gusto niya makauwi si Tatay Digong sa Pilipinas. Yung kanyang interim release dapat sa Pilipinas. Yun ba ay indikasyon na pwedeng tatakas si Tatay Digong? Yan ay indikasyon kung anong gusto ni Tatay Digong. Na kung magkakaroon ng interim release, mas gugustuhin niya na pumunta sa Pilipinas. Pero walang ibig sabihin yan na may intention siyang tumakas. Kasi nga, siya yung humingi ng interim release. Kung ang intensyon na ay tumakas, hindi na sana siya humingi ng interim release at gumawa na lang ng paraan para siya ay tumakas. Ang sabi pa nila, well, ayan nga kita mo yung anak niya, nagsabi na ano kaya, palabasin na lang natin na kung anong pamamaraan si Tatay Digong. In other words, nagbiro si BP Sara na sige, itakas na lang natin si Tatay Digong. Sabihin na natin nabanggit yan. Ano ngayon? Hindi ba si Inday Sara ang in charge sa legal defense ni Tatay Digong?
Hindi ba yung pagiging in charge niya sa legal defense si Tatay Digong ay nagpapakita na rinirespeto ni Inday Sara yung proseso sa ICC? Dahil kung intensyon nga niya na itakas na lang ang tatay niya, bakit pa siya makikialam dun sa legal defense ng tatay niya? Eh di gumawa na lang sana yan ng plano na itakas ang tatay niya na alam ko, hinding-hindi gagawin ni Inday Sara kasi sa totoo lang, Girl Scout na Girl Scout si Inday Sara. Hindi yan papayag sa anything na shortcut at hindi nasa tamang proseso. Minsan, sasabihin ko sa inyo talaga ang totoo ha, minsan sa tingin ko, dapat hindi ganun si Inday Sara. Pero ganun siya eh. Ang gusto niya lahat in order. Ang gusto niya lahat sunod-sunod. Ang gusto niya lahat pursuant to procedure. Sa totoo lang, oo, sige aminin ko, I disagree na dapat lahat talaga in order. Kasi kapag merong extraordinary circumstance, sa tingin ko, meron dapat extraordinary response. Hindi ganun si Inday Sara. So anong sinasabi nila na si Inday Sara pang nagsasabi na pinaplanong itakas? Hindi po. The fact na si Inday Sara kumuha ng abogado, the fact na walang tigil na dinidepensahan ni Inday Sara ang mga abogado ni Tatay Digong, the fact na palagi niyang sinasabi, respetuhin ang proseso, the fact na wala siyang planong ginagawa para itakas si Tatay Digong beyond sa kanyang pagbibiro ay nagpapatunay, walang intensyon. At ang importante para nga makita kung may tunay na intensyon ng Inday Sara, tignan mo, meron ba talaga siyang intensyon? Now, pag-usapan naman natin ngayon yung issue na baka daw gumawa na naman ng krimen si Tatay Digong. Ang sabi ng pre-trial chamber, alam mo, yung mga kasong linililitis ay mga nangyari sa Davao kasama na yung siya ay alkalde. Re-elected muli daw ang Tatay Digong at ang kanyang vice mayor ay kapatid din niya na nagpapakita na po pwede silang gumawa ng krimen. Well, unang-una, meron na bang krimen na napatunayan? Wala pa naman. Paratang lang yan. So bakit sasabihin nyo na palibasa alkalde siya uli at ang anak niya, ang vice mayor, who is now acting mayor, yan ay by itself ebidensya na plano niyang gumawa ng krimen uli. Patunayan muna na mayroong mga krimen na nangyari bago sabihin na dahil siya ay re-elected at yung anak niya ay naging vice mayor at acting mayor na pwede silang gumawa uli ng krimen. Pero sa tingin ko, habang hindi pa napapatunayan na may kahit anong krimen na nagawa ang Tatay Digong, walang basihan para sabihin na gagawa siya uli ng krimen dyan sa Davao. Hindi rin kasi kinonsidera ng mga huwes ang tunay na larangan ng politika ngayon sa Pilipinas. Sinasabi nila na ma-influensya si VP Sara dahil siya ay vice president. At alkalde pa rin daw itong si Tatay Digong. Totoo yan. Hinalal sila ng taong bayan dahil mahal sila ng taong bayan. Pero ang tanong, malaki bang impluensya ngayon ni Vice President Sara? Wala. Kita mo nga, pilit na pinatatanggal siya sa pwesto. Pilit na talagang binabawasan ang kanyang budget. Sinampahan pa ng kasong incitement to sedition. Yan ba ang taong ma-influensyal? Sa katunayan, talaga namang may titulo si Inday Sara pero halos walang kapangyarihan. Naku, baka magalit sa akin si Inday Sara na sinabi ko yan. Ma'am, sorry ha, pero yan po ang katotohanan. Dahil ang Vice President naman talaga, dahil wala namang cabinet portfolio, talagang nag-aantay lang kung may mangyari sa Presidente at siya ipapalit. Kaya nga, yung mga tumututol ha kay Inday Sara para maging Presidente kung mawawala si Marcos, hello ba kayo? Kaya nga may Vice President para siya talaga ang pumalit kapag nawala na ang Presidente, di ba? Bakit yung tututulan? Yan lang naman talaga ang katungkulan ng Vice President. So nasaan yung influence ang sinasabi nila ni VP Sara? Wala. Dahil kung if they even bothered sa sistema ng gobyerno natin, wala naman talagang kapangyarihan ng Vice President kung hindi mag-antay na mawala ang Presidente. Yan ang katotohanan. Kaya tignan nyo ang activities ng Vice President's Office. Ino-augment niya yung mga trabaho ng line agencies, lalong-lalo na kapag merong sakuna. Kasi nga, minsan, yung executive department sa ilalim ng presidente, clueless kung anong gagawin. Di ba? Pati nga, pag may malakas na bagyo, nagkakamot sa ulo si Marcos kung anong gagawin niya. Samantalang si Inday Sara, yung kanyang Office of the VP, alam nang gagawin kasi naka-preposition na yung mga tulong na ibibigay sa taong bayan. Yan ang ginagawa ni VP Sara dahil wala naman siya ibang magagawa.
In other words, i-augment yung katunayan na yung mga obvious na dapat ginagawa ng presidente, lalong-lalo na sa panahon ng sakuna, hindi nagagawa at yan ang tinutupad ng kanyang tanggapan. Malinaw naman po yan. So, mali yung sinabi ng pre-trial chamber na ma-impluwensya pa rin at po pwede gumawa ng krimen. Ulitin ko po ha, dahil unang-una wala pa naman napapatunayan na may ginawang krimen si Tatay Digong. So bakit sasabihin na po pwedeng gumawa na naman ng panibagong krimen? At pangalawa, hindi totoo na bagamat Vice President si Inday Sara, wala naman talaga siyang impluwensya sa Pilipinas ngayon. Dahil siya nga ay mortal na kaaway ng mga Marcoses at siya ay Vice President, ang tanging trabaho ay antayin na mawala ang presidente para mamuno ng walang power vacuum. Di ba po? Well, anyway, isa pa yung sinasabi na po pwede raw gumawa dahil mayroon na naman si Mayor Baste. Well, ganun din po yung argumento ko dyan. Miski acting mayor si Mayor Baste, nakatali naman ang kamay niya. Hindi naman siya pinapili kung sino mga pulis niya. O di ba, tinanggal lahat ng mga pulis na tapat kay Baste Duterte. O, ibig sabihin, napakahirap pa rin na maging mayor na hindi kakakampi ng gobyerno. Kasi linilimitahan din ang kapangyarihan ni acting mayor Baste Duterte. At ang pinaka-importanting kapangyarihan na nagkaroon ng limitasyon ay yung pagpili kung sino ang mamumuno sa kapulisan sa Davao City. So, suma total, naniniwala po ako na dahil po dun sa balanse na nakasaad sa Rome Statute na po pwedeng maaresto base lamang sa mababaw na ebidensya, good grounds, kinakailangan mabigyan talaga ng interim release si Tatay Digong. Unang-una, dahil hindi kinakailangan na ang akusado magpapakita na mabigat ang ebidensya. Trabaho yan ng prosecution. Yun ang unang pagkakamali nila. Bakit hihingan mo ang depensa na hindi malakas ang ebidensya laban sa kanya? Ang trabaho naman talaga diyan ay prosecution. Dahil sila may burden to prove guilt beyond reasonable doubt. Pangalawa, bakit mo sasabihin ng flight risk dahil lamang sinabi ni Inday Sara? May pagkakaiba sa salita at mayroong pagkakaiba sa salita na merong intensyon na wala namang kahit anong ebidensya na intensyon na isatuparan yung biro na ginawa ni Inday Sara Duterte. Pangatlo, wala namang pong tunay na impluwensya ang BP Sara bilang Vice President na nag-aantay lamang kung may mangyayari sa presidente at dahil siya ay kalaban ni Marcos Jr. Pang-apat, si Baste Duterte, alkalde nga, pero limitado rin ang kapangyarihan at ang pinaka-importanting na limitahan na kapangyarihan ay yung pagpipili kung sino magiging pinuno ng pulis sa Davao City. Pero bukod pa dyan, hindi dapat binabaliwala ng hukuman yung dictates of fairness and justice. Paano naman magiging magkakaroon ng banta na tumakas ang isang 80 anyos na nahuhulog na habang naglalakad lamang? Akala ba nila sprinter ang isang 80 anyos? Hindi po ito dahil si Duterte ay Duterte. Pero katotohanan, pag 80 anyos ka na, mahirap ka na talagang gumalaw. Bukod pa dyan, meron na ngang issue kung kaya pang harapin ni Tatay Digong ang isang paglilitis. Hindi ba dapat on humanitarian grounds, on the dictates of humanity, ikinonsiderahan ng hukuman? So sa akin po, bukas, 28 ng Nobyembre, dapat walang ibang desisyon ang appellate chamber kung hindi dapat mabigyan ng interim liberty si Tatay Digong because that is in accord with justice and fair play. Kahit anong decision po ng korte will prove that the ICC is not about justice, it is about politics. Agree ba ho kayo or disagree? Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ha. At mula ngayon, balik na tayo sa real issue, si Tatay Digong at bakit kinakailangan siya bigyan ng kalayaan dahil siya kinidnap, dahil walang jurisdiction ng hukuman, at dahil sang-ayon sa Rome Statute, hindi katungkulan ng akusado na patunayan na hindi malakas ang ebidensya laban sa kanya, obligasyon ng prosecution, hindi banta na tumakas ang Tatay Digong, at wala nang
kapangyarihan si Tatay Digong, si Inday Sara Duterte at si Baste Duterte na gumawa pa ng krimen. Magdasal po tayo mamaya. Kami naman po dito sa The Hague, wala na po kaming ginagawa kundi magdasal, 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 at magdadasal pa rin. Siguro po kung ikokonsidera nyo yung aking mga karanasan, lalong-lalo na yung mga nangyari nung isang araw lamang, yan po yung nagpapatunay sa powers of prayer. Ang aking pinagdarasal po, bagamat ako po ay susunod sa mga otoridad dito sa Netherlands, thine will be done. Sabi ko, Panginoon, kung gusto mong maiwan ko dito si Tatay Digong, well, tatanggapin ko po yan. At sasabihin ko na lang kay Tatay Digong, malapit pa rin naman ako sa kanya sa Austria. Pero nagkaroon po ng kasagutan ng aking panalangin, di po ako pinaalis ng ating Panginoon. Salamat po ha, at magdasal po tayo para sa kalayaan ni Tatay Digong. Sabi ng Panginoon, ask and you shall receive. Amen. Yan na lang po, reporting live still from The Hague. Ito po ang inyong spokesman bayan, Harry Roque. Papasalamat sa inyo, nagsasabi,